Tumayo si Gul at sinabing naiintindihan niya ang kahalagahan ng six-fold combo ngayon, ngunit hindi sila katulad niya. Sa totoo lang, si Chung lang ang narito na nakakagamit ng six-fold combo sa ganoong lawak. Siya ay nanginginig habang sinasabi na ito ay maaaring mukhang katangahan, ngunit sa halip na ang lakas na maaari lamang nilang makuha sa malayong hinaharap, kailangan nila ng lakas na maaari nilang talunin ang mga taong iyon ngayon. Kaya may itatanong siya kay Chung. Tinanong niya kung hindi sila mapahiya ng mga Southern Edge sect na iyon sa pamamagitan ng paggawa ng sinabi ni Chung. Hinawakan siya ni Chung sa kamiseta at binyantaan siya na puputulan niya ang kanyang ulo sa takot. Tinanong ni Gul kung bakit niya gagawin iyon. Sumagot siya na inamin ni Gul ang pag-iisip na maaaring mawala siya sa kanila, at ang isang tulad niyan ay hindi karapat-dapat mabuhay. Sinisigawan niya ito, nagtatanong kung paano natalo si Dara, disciple ng Mount Hua sect, sa mga taong tulad ng mga mula sa Southern Edge sect. Ipinaalala niya sa kanya na sinabi na niya sa kanya na gagawin niya silang manalo. Sinasabi rin niya na ang mga bagay tulad ng isang magandang pagkatalo ay hindi umiiral. Panalo lang ang mahalaga kapag lumaban sila, maghuhubad man ito ng pantalon o magtapon ng buhangin sa kanilang mga mata, ang kailangan lang nilang gawin ay manalo. Ibinagsak niya ito sa lupa, na sinasabi na walang ganoong bagay bilang duwag. Tinanong niya silang lahat kung maaari silang magreklamo tungkol sa kaduwagan kung sakaling mapugutan sila ng ulo sa isang larangan ng digmaan. Sinisigawan niya ang mga ito, na nagsasabing kailangan nilang gawin ang lahat para manalo. Kukunin niya ang bulok nilang pag-iisip at babaguhin mula sa loob palabas. Pagkatapos ay inutusan niya silang dalhin ang kanilang mga kahoy na espada, na nagsasabi na magsisimula sila sa paggawa ng 10,000 indayog. Nagulat silang lahat nang marinig ang mga numero. Tinanong sila ni Chung kung gusto nilang magdusa pagkatapos nilang matalo o ngayon, naalala ni Chung ang isang alaala sa nakaraan niyang buhay. Isang miyembro ng sekta ang nagsabi sa sect leader na kung hindi kukuha ng mga disipolo si Senior Brother Chun Mayong, hindi nila maipapasa ang kanilang mga teknik sa mga susunod na henerasyon. Dagdag pa nila, napakalakas ng tekniks na alam niya. Sumagot ang sect leader na ang kanyang mga alalahanin ay pareho. Gayunpaman, dapat niyang tandaan na maging isang tao, hindi lamang isang sect leader. Siya ay bumantong hininga, sinabi na hindi niya iniisip na maaari niyang hayaan ang sinuman na maging kanyang alagad. Walang mga bata na nakagawa ng anumang mali na sapat upang maging karapat-dapat na iyon. Si Chung ang uri ng tao na magsasabi na kapag nabugbog nila ang isang aso, matututo itong gumawa ng mga handstand para sa kanila sa huli. Idinagdag niya na walang sino man sa kanilang matuwid na pag-iisip ang gagawa nito. Ang isang tunay na Taoist ay hindi dapat magsabi ng isang bagay na hindi makatao. Si Chung ay kusang sumulpat sa likod ng sect leader at sinabi sa kanya na nasa likod niya ito. Lumingon ang leader ng sekta sa likuran. Nagulat siya at tinanong siya kung naroon siya sa buong oras. Ang pag-iisip pabalik ay talagang nakakasakit sa kanya. Nagtataka siya, ano bang meron sa kanya? Napakahusay niyang ginagawa ang pagsasanay sa mga disipolong iyon na kanyang nilalakad sa loob ng gubat, at iniisip na ang pagsasanay sa kanila ay halos kapareho ng pagtuturo sa mga bata na lumakad, bagamat ito ay medyo naiiba sa paghawak sa kanila sa bawat hakbang na kanilang gagawin. Iniisip ni Chung na kailangan nilang magdusa para maunawaan. Isinalaysay niya na hindi niya kailangan ang uri ng kaunlaran kung saan babagsak ang Mount Hua sect kapag wala siya. Gusto niyang gawin ang Mount Hua sect na mabubuhay kahit wala siya. Bagamat ang kasaganaan ay maaaring imahinasyon at maganda, tulad ng mga bulaklak, ang kanilang mga pag-iisip ay tulad ng mga ugat na hindi nagpapakita ng kanilang sarili ngunit pinananatiling buhay ang puno. Huminto si Chung sa gitna ng kakahuyan, iniisip na alam niya ang lahat ng ito, ngunit hindi ito mangyayari, madaling magawa. Ang malamig na simoy ng hangin ay umiihip doon, na lumilikha ng matamis na kaluskos sa mga puno. Lumingga-lingga siya sa paligid at sa tingin niya ay malamang na hindi nababalik ang batang babae na naririto kanina, nang makita ang kanyang refleksyon sa kanyang espada, naisip niya na kahit gaano pa siya kabaliw sa pagsasanay, nagdududa siya na darating ito sa kabundukan bandang 3 AM ay iniswing niya ang kanyang espada at kinuha ang kanyang posisyon, iniisip na dapat niyang makuha mas malakas hanggat maaari, ipinikit ang kanyang mga mata. Iniisip niya na hindi lang para makabalik sa antas na dati niyang buhay. Hindi iyon sapat,
Binuksan niya ang kanyang mga mata at naisip ang Panginoong Demonyo na lumilipad sa kanyang harapan. Naalala niya na hindi niya nagawang manalo laban sa makalangit na demonyo. Kung ang Demon Lord ay hindi napagod ng iba pang umakyat sa dakilang kabundukan, hindi kailanman makakalaban ni Chung. Maaaring tinawag niya ang kanyang sarili na Ultimate Sword, ngunit isa lamang siyang talo na hindi maaaring manalo laban sa makalangit na demonyo ng mag-isa. Kung nagawa niyang talunin siya ng mag-isa, wala nang mamamatay, ang kanyang nakatatanda, Junior at lahat ng iba pa ay makakabalik ng buhay, ligtas, at mamuhay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Lahat ng iyon ay naging posible kung naging mas malakas si Chung. Iniisip ni Chung na inaatake siya ng makalangit na demonyo. Isinalaysay niya na walang katiyakan na ang isang tulad ng makalangit na demonyo ay hindi na muling lilito. Sa katunayan, maaaring may isang taong mas nakakatakot kaysa sa kanya na susundan ang Jianghu balang araw. Upang maprotektahan ang bundok na siya ay sekta mula sa panganib na iyon, kailangan niyang maging mas malakas. Sinimulan ni Chung ay swing ang kanyang sword para kanselahin ang mga haka-haka na pag-atake. Kailangan niyang maging mas malakas kaysa sino man sa mundo. Ang kanyang haka-haka na karibal ay patuloy na umaatake sa kanya, at si Chung ay patuloy na ini-block ang kanyang mga pag-atake. Tumalon siya sa hangin at nilaslas ang makalangit na demonyo, na sinasabi na kailangan niyang maging mas malakas kaysa sa kanya. Dahil doon, sumangga sa hangin ang kanyang haka-haka na kalaban. Isinalaysay ni Chung na winasak ng makalangit na demonyo ang lahat ng alam ni Chung na tama. Parang tinatawanan niya si Chung sa paniniwalang ang kailangan lang niyang gawin ay sundin ang mga landas ng mga santo. Bumagsak siya sa lupa, tumayo at iniisip na dapat niyang lampasan ang mga limitasyon na nagbigkis sa kanya noon. Habang si Chung ay abala sa pagsasanay ang kanyang senior ay nagsasalita sa kanya mula sa likod ng puno. Nakatingin ito sa kanya at nagtataka kung ano ang nangyayari dito. Tiningnan ni Chung ang kanyang sword at isinalaysay na dapat niyang hanapin ang sarili niyang sword art na makakatulong sa kanya na lumampas sa isang bagong antas. Pakiramdam niya ay may gusto siya, ngunit malayo pa ang kanyang lalakbayin. Habang ini-swing ang kanyang sword, sinabi niya na ang pagpasok sa isang bagong antas ay hindi tungkol sa pag-imbento ng bagong sword art. Ang mga susunod na hakbang ay hindi magiging madali. Habang iniisip iyon, iminulat niya ang kanyang nakapikit na mga mata at nakita niya ang nakatatandang babae na nakatitig sa kanyang mukha, natakot siya at mabilis na tumalon pabalik. Tumingin ito sa kanya at sinusubukang banggitin ang kanyang pangalan. Naalala niya na siya si Aiso. Si Chung ay gulat na gulat pa rin at nagtataka kung paano siya lumitaw nang wala sa oras nang hindi siya napapansin nito. Iniisip niya na maaaring siya ay nasa malalim na konsentrasyon, ngunit walang paraan na hindi niya maramdaman ang presensya ng ibang tao. Bigla niyang naalala na ganoon din siya sa huling pagkakataon. Bukod dito, sa kabila ng katotohanan na siya ay nakatayo sa harap niya, ang kanyang presensya ay kakaibang mahina. Nagtataka siya, ano ang nangyayari sa kanya? At kung natuto siya ng assassin arts o ano? Naguguluhan. Iniisip niya kung paano niya lulutasin ang sitwasyong ito. Wala rin siyang ideya kung gaano siya nakita. Binanggit niya ang plum-plums. Napagtanto ni Chung na nakita niya ang lahat. Nagpasya siyang kumilos ng natural at magpanggap na walang nangyari, nang makita niyang ibinabaling niya ang kanyang espada. Naging alerto si Aisel at umabot. Para sa kanyang sword, nagtatanong kung papatayin niya siya para maalis ang ebidensya. Namangha si Chung at tinanong siya kung siya ay baliw. Bigla siyang may naalala at tinakpan niya ang mukha niya. Bigla, hindi siya maaaring kumilos ng natural sa harap niya, at may isang paraan lamang mula dito. Ibinalik niya ang kanyang sword sa takip nito, sumaludo sa kanya, ngumiti at sinabing aalis na siya ngayon. Nagulat si Aiso na humiling sa kanya na pigilan si Chung hindi siya pinansin at tumakbo mula roon. Sa susunod na sandali, si Yusol ay nakatayo doon mag-isa. Gusto niyang ihinto ang plum-plum, ngunit dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay. Tumatakbo pa rin si Chung, na sinasabing lubos niyang tinakat siya. Sa tingin niya, isa lang ang saksi sa pagkakataong ito, kaya walang maniniwala sa kanya, ngunit kung maraming tao ang mag-uusap tungkol dito, may ilan na maniniwala na totoo ito. Sinabi niya na kailangan niyang maging mas maingat. Nang biglang bumalik ang Beat Disciples, may naalala siya at naglapat ng mga break sa kanyang running legs. Napagtanto niyang may kailangan siyang gawin bago sila bumalik. Binago niya ang kanyang direksyon,
nagpa siyang gawin ang bagay na iyon bago bumalik sa Mount Wasek. Nagsimula na ang araw, at nagsimula na ang mga tao sa kanilang negosyo sa palengke. Inutusan ni Chung ang isang waiter na dalhan siya ng isang bote ng malamig na Shaoxing wine. Umupo si Chung sa isang mesa at ininom ang karne at alak. Napahadjijik siya at namumula, tinawag itong perpekto habang namimitas ng isang hiwa ng karne, ikinwento niya na ito ang naging pamumuhay niya pagkatapos niyang maubos ang alak na nakita niya sa kuweba. Dahil binigyan siya ng leader ng sect ng mga espesyal na pribilehiyo, sa palagay niya ay dapat niyang gamitin ito ng husto. Sobrang chewy ng karne at nasasarapan si Chung. Inilagay niya ang alak sa kanyang tasa at nagtataka kung hindi bahagi ng Taoismo ang hayaang natural na damaloy ang mga bagay, at kung oo, nagtataka siya kung bakit napakaraming paghihigpit ng Mount Wasek. Pinapahirapan nila ang sinumang uminom ng alak habang umiinom, sinusumpa niya ang mga asetiko at ang kanilang mga alituntunin. Nagbuhos siya ng mas maraming alak sa tasa at sinabing siya ay higit sa 100 taong gulang. Tinitigan niya ang inuming iyon at binanggit na hindi na ito katulad ng dati. Idinagdag niya na ang lasa nito kapag iniinom niya ito habang sinusubukang itago kay Sehayan. Tinapos niya ang kanyang kopa, kinakausap ang kanyang sarili, tinawag na biro ang sitwasyon at sinabing hindi niya pinalampas ang sinumang umupo sa tapat niya habang umiinom siya sa kanyang buhay. Nagtataka siya, ano ngayon ang lahat ng ito? Sa tingin niya, kapag nakita siya ng nakatatandang kapatid na nag-iisa, kukutsain niya ito. Ganyan siya, kung tutusin, tinawag man siyang Daoist o buhay na Diyos, isa pa rin siyang mapaglarong matandang geezer. Tumatawa siya, na sinasabi na wala silang mga ganoong bagay ngayon. Ngunit pagkatapos ay sinimulan niyang tangkilikin muli ang kanyang nakakapreskong inumin. Sinusumpa niya ang pagiging isang Diyos, at nagtataka kung ano ang pagkakaiba ng lugar na ito at kung nasaan ang mga Diyos. Sinabi niya na hindi siya sasama sa kanyang nakatatandang kapatid at sinabihan siyang mamuhay ng masaya na mag-isa doon. Samantala, 3 tao na nakaitim na uniforme ang pumasok sa Amhua Prefecture. Umupo sila sa isang mesa, na sinasabi na sa wakas ay makakakain na sila ng ilang disenteng pagkain. Isang komento na pagod na siyang kumain ng Bigo Pills. Sagot ng senior nila na ito ang dahilan kung bakit sila nandito. Mauunawaan ng kanilang mga nakatatanda kung bakit nila ito ginagawa. Naaga ng kanilang mga boses ang atensyon ni Chung. Nagtataka siya kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Napansin niya na ang mga lalaking iyon ay nakasuot ng sect uniform at parang nasa 30 years old. Mayroon din silang plum-plum pattern sa kanilang dibdib. Iniisip niya kung sila ay mga alagad ni Beck. Ibinaling ni Jung ang kanyang mukha, humigop mula sa kanyang tasa at iniisip na magiging problema kung makikisali siya sa kanila. Dapat mabilis lang siyang kumain at lumabas. Isa sa mga Beck students ay nagtanong sa iba tungkol kay Junior Sister Yu, binanggit na pumayag silang magkita sa Huaam. Sumagot ang isa na tila nagpunta siya sa Mount Hua. Unang binanggit na alam nilang lahat na hindi siya nakikinig sa sinuman. Hulaan ng senior na malalaman ng kanilang mga masters na nakabalik na sila. Pagkatapos ay sumagot ang pangalawang lalaki na magiging okay lang, na sinasabi na alam ng lahat na si Junior Sister Yu ay medyo sira-sira. Tinawag ng isang estudyante ang waiter at hiniling na dalhin ang kanilang pinakamasarap na ulam at alak para sa kanilang tatlo. Hinuhusgahan sila ni Chung, iniisip na sila ay mga pangalawang klase na disipulo lamang, at gayunpaman ay hayagang umiinom na sila sa gitna ng Huaam. Pinandilatan niya sila, iniisip na may limitasyon kung gaano karaming mga bagay ang dapat tumakbo ng naiiba sa kanilang sect. Sa palagay niya, sa panahon niya, kung sila ay mahuli, sila ay ikukulong sa gusali ng pagsisisi sa loob ng 1 linggo, tinitingnan ang mga bakanteng pader at iindayog ang kanilang mga espada. Tumingin siya sa lalaki sa gitna at sa tingin niya ay siya ang pinakamatanda sa kanila. Ang taong iyon ay naghahain ng mga inumin sa kanyang mga kasama, na sinasabi na sila ay nagsumikap at dapat nilang inumin ito ngayon. Sagot ng babaeng kasama na walang nagsumikap na gaya niya sinusunod lang nila ang kanyang mga yapak. Ang lalaking iyon ay ngumiti at tumugon na nagpapasalamat siya na sinabi nila iyon. Sinilip ni Chung ang kanyang mukha at sinabing medyo gwapo siya to the point na kahit si Chung, bilang isang lalaki, ay umamin, hindi niya alam kung paano ilagay ang kanyang kagandahan sa mga salita.